Welcome po sa ating talakayan ngayon. Ako yung lingkod, Jonathan TV Vlogs, na maraming salamat po na 500 years na po tayo Christianity dito po sa ating Pilipinas. Maraming salamat po. Bakit ko po ito pinapasalamatan? Sapagkat ang Kristyanismo lang talaga ang tunay na nagpapaalis ng mga demonyo dito po sa sangkatauhan, no? Kaya dito, mababasa lang po ako dito sa Ephesians 6:16, no? Anong mababasa natin dito? Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. So dito talaga huwag tayong matakot mga kakuya, sapagkat ang Diyos talaga ay makapangyarihan sa lahat. So ang topic po natin ngayon ay spiritual warfare, no? Part 3 na po ito mga kakuya. Ito po ay lifetime. Hindi po ito spiritual warfare ngayon, bukas hindi na. Sunod na araw spiritual warfare pa rin. Pero mga kakuya, ito po ay lifetime. Ito po ay makipaglaban tayo sa mga fallen angel o evil one, no? Kaya ito ay lifetime, habang buhay po tayo mga kuya, nakipaglaban po sa mga fallen angel. Kaya dito natin sasagutin ngayon sa gabing ito o ano itong mga fallen angel na ito, no? So dito, at ang topic talaga natin ngayon mga kakuya ay 5 importante na tanong or 5 important questions to answers, no? Na dapat nating sagutin ngayon, 5 katanungan at na dapat nating sasagutin, no mga kuya. Kaya stay tuned ka lang dyan at manalangin muna tayo at humingi ng basbas ng kataas-taasan sa pamagitan po ng panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer to defeat the work of Satan. O Divine Eternal Father, in union with your Divine Son and the Holy Spirit, and through the Immaculate Heart of Mary, I beg you to destroy the father of your greatest enemy, the evil spirit. Cast them into the deepest recesses of hell, and chain them there forever. Take possession of your kingdom, which you have created, and which is rightfully yours. Heavenly Father, give us the reign of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Repeat this prayer out of pure love for you, with every beat of my heart and with every breath I take. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hi, welcome po mga kakuya, nagbabalik Jonathan TV Vlogs, ang nagsasabi ng katotohanan at hindi po kasinungalingan. May kasabihan po tayo, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya mga kakuya, kailangan natin pag-aralan itong spiritual warfare. Kaya sa mundong ibabaw na ito ay maraming mga tukso na tumutukso talaga tayo dito sa mundong ito, na talagang mahulog po tayo sa patibong ng mga kalaban. Uulitin ko, ang spiritual warfare, ito po ay lifetime, habang buhay po natin makipaglaban tayo sa mga kalaban, lalo na po sa mga evil one. Ito po kuya, mga kakuya, na hindi po pag sinabing lifetime, habang buhay, habang nabubuhay tayo dito sa mundong ibabaw na ito, ay nakipagdigma po talaga tayo sa mga fallen angel o mga masamang gawain ng makamundong ibabaw na ito. So dako naman tayo dito po sa ating 5 question, no, na dapat natin sasagutin ngayon sa araw na ito. Una, who or what is the enemy, no? So dito, devil, evil spirit, demons, evil one. Lahat ng binanggit ko nga kakuya, ito ay pasok po sa fallen angels, no? Silang lahat ay fallen angels, no?
So dito nga si Jesus Christ, no? Nag-ayuno po siya ng 40 nights, 40 days, no? At 11 times Jesus tinukso ng devil seriously in the Bible, no? Talagang si Jesus Christ hindi nga talaga hindi nga siya nakaligtas sa tukso ng demonyo. Lalo na po tayo mga kakuya, no? Tayo ay mga talagang kawangis ng Panginoon, kaya talagang ang demonyo talagang marami siyang mga tukso talaga para sa atin, para mahulog po tayo sa kanyang patibong. Pero nandito nga tayo ngayon para alamin natin, para kung baka pag napanood mo itong vlog na ito, baka natukso ka na at yung ginagawa mo pala ay ang sinusunod mo na pala ang mga fallen angel, no? So dito, no? Si Saint Padre Pio, no? Si Saint Jimana Gainani, no? Saint Mary Vianney, no? The saints were tormented by the devil, no? Talagang hindi rin sila nakaligtas mga kakuya, no? So dito ang sabi ni Saint John Paul II, no? Ito yung sinasabi niya, if you do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Devil, kathang isip lang yan, mga kasama na yun ang karamihang sagot ng ating mga ay katang isip lang yan at gawa-gawa lang yan mga kuya. Kaya po ng ganyan po ang ating mindset mga kuya, delikado po, talagang hawak ka na ng fallen angel. Kaya ang pag ganyan kasing mga salita, katang isip lang yan at invento lang yan, lahat po ngayon ay sakop ka na ng demonyo, no? Kasi nga ang palabas kasi ng mga demonyo, hindi sila nag-exist dito sa mundong ibabaw na ito. Mamaya klaruhin natin yan kung nag-exist ba sila o hindi, no? So dako naman tayo dito. Yun ang gusto ng mga demonyo, na hindi sila nag-exist, no? Yan ang gustong-gusto nila sa mga tao na hindi naniwala na may demonyo. Kaya yun ang mga kasabihan talaga, the devil is real talaga mga kakuya, no? Kaya mag-ingat po tayo. So ano namang sabi dito ni Father Amor to the chief exorcist of Vatican, no? Anong sabi niya dito? Succeed in the making people believe that he doesn't, no? Ang gusto ng mga demonyo, hindi sila nag-exist, no? Hindi yan totoo, hindi yan nag-exist. Yan ang mga karamihan talaga sinasabi ng mga tao. Kaya the devil is real talaga mga kakuya, kaya delikado talaga. Kaya mag-aral po tayo talaga mga kakuya sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. Napakahalaga po na may malalaman po tayo tungkol po sa mga ganitong pag-aaral tungkol po sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. So dito, anong sabi naman ng teaching ng church natin, no? The church teaching, anong sabi dito? The devil and the other demons were created naturally good by God, no? But they become evil by their own free, no? So mabuti lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, no? So, ganun pa man, ang angel din ay mabuti. Nilikha din sila na mas mabuti. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Lalo na po mga hayop, lahat ng universe, lahat yan ay mabuti. No, mga kakuya, tandaan po natin na ang Diyos ay paglikha niya ay lahat ay mabuti. So, dito naman, church teaching pa rin, Satan and the other demons were at first, no? Good angels created by God before the creation of the human race, no? So what is the root of the fall of the angelic host? No, ito yung refusal of incarnation, no? Nagkatawang tao si Kristo, ang nag-iisang anak ng Diyos, no? Si Kristo nagkatawang tao, Mary as queen of angels and mankind. So ano ang unang kasalanan ng mga fallen angel, no? Kaya sinabi ko nga kanina, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. So dito ngayon, sabi mo kuya, lahat ng mabuti. Bakit dito nga papasok yung ang unang mga kasalanan nila, no, sa mga fallen angel, kaya tinatawag sila ng masamang angel, no? Fallen angel, no? Ito po yung mga kakuya na 7 capital sin, no? Ito po yung envy, inggit, no? Kaya nga hindi sila makapaniwala na ang Diyos ay gumawa po ng, isipin mo, ang Diyos ay nagplano at gumawa po siya ng reyna ng langit at lupa.
isang tao, no? Isang tao, si Mama Mary, no? Kaya hindi nila matanggap-tanggap, kaya nainggit sila. Kapag ang inggit mga kuya ay wala po talagang kasiyahan yan, no? So, hindi sila nagpailalim sa utos ng Diyos talaga. So, pangalawa naman, ito po yung pride, no? Hindi sila nagpakumbaba talaga, talagang ayaw nila magpakumbaba dahil sabi ng mga demonyo, bakit sino si Mary? Sinong tao na yan? Tao lang yan. Tayo ang mga angel. Kaya nga sila ay nag-rebelde, no? So alam nyo na mga kakuya, ang mga 7 capital sin, no? Diniscuss ko na rin nung unang topic natin, nung unang discussion natin, 7 capital sin. No, alam nyo na at balikan nyo na rin po dito po sa aking YouTube channel. Ibilalagay ko na lang po yung link, no? Sa 7 capital sin, no? So, yun yung mga pride, no? Mga loss, envy, no? No, mga ganun, no? So, the pool of angels did reveal you in, no? Period, no? Iyon po yung ano talaga, no? So, dito, dako naman tayo dito. So, now, ano ang mga purpose ng mga fallen angel dito sa lupa? Dito yung malaking katanungan mga kakuya. Bakit ano ba talagang purpose nila na dito sa lupa, no? Kung galit sila sa Diyos, kaya nila na labanan ang Diyos. So, ang sagot mga kakuya, no, hindi po nila kaya talaga kasi alam nila na ang Diyos talaga ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang may likha ng lahat, no? At ang Diyos, siya ang maghuhusga ng lahat, no, ng nilalang. So, walang makatalo talaga sa ay kataas-taasan talaga, walang pinagmulan, no? Sila ay talagang makapangyarihan, walang makakatalo talaga sa kanila, no? So, ang malaking sagot nito ay hindi nila kaya, no? So, ano ang purpose nila, no? Dito, to see us being a human being as the possible doing in rebelling against God. Mas marami ang tumalikod sa Diyos, na at maghimagsik sa Diyos. Yun yung gustong-gusto ng mga demonyo nga na tayo ay mga tao na nilikha ng Diyos ay magalit tayo sa Diyos na katulad nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag may 7 capital sin ka, dapat alisin na natin yung dandahan kasi matulad tayo dito sa mga fallen angel. Ito yung mga purpose mga kakuya. Ang mga fallen angel talaga ay sila yun yung ang technique nila na talaga na tayo ay magalit sa Diyos, no? At sana wag tayo po magalit sa Diyos mga kuya. May topic din po tayo niya, no, sa 10 commandments. Talaga yung pangalan ng Diyos ay wag talaga din gamitin sa walang kabuluhan. Katulad nung magalit tayo sa Diyos, no? Yun walang kabuluhan talaga. Ay talagang delikado po yung mga kakuya, no? At ano pa, tumalikod tayo sa Diyos, hindi na tayo susunod sa kanyang mga utos, no? Katulad ng mga hindi na tayong talaga lahat ng gusto ng Diyos na hindi na natin pwede gawin. Dahil po, nag-umpisa na po nadadinggoy tayo ng mga fallen angel na tumalikod tayo sa Kanya, no? Ano pa? At kailangan ito din, kailangan maghimagsik tayo laban sa Diyos. Kaya nga ito mga delikado itong mga purpose talaga ng mga fallen angel mga kakuya, no? So ano pa? No? The purpose sa fallen angel dito and in the end drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. No, alam na nila kung saan sila papunta talaga mga fallen angel, wala na silang kaligtasan talaga mga kakuya. Hindi katulad tayo sa atin mga tao na may pag-asa pa tayo maligtas kapag hindi po tayo susunod dito sa mga fallen angel. Kasi ang mga fallen angel, talaga mayroon na talaga silang paglalagyan. No? Kasi ang impyerno talaga, ginawa yan para sa kanila talaga yan. Kaya wala na po silang kaligtasan talaga. No? Kaya nga sa tindi ng galit at paghimagsik ng mga fallen angel na ito, no? Sa light of beryl ito si Satan. Itong talagang siya ang may hawak ng talagang ito si Satan ito ay may high ranking din ito sa mga fallen angel noon dahil nga nagrebelde siya ay tinapon siya dito sa sanlibutan, no? Kaya nandito na sa sanlibutan talaga hawak ng mga demonyo itong sanlibutan na ito na kaya tayo mga binyagang Kristiyano, no? Kaya nga sinabi ko kanina, lifetime ito makipaglaban tayo sa mga fallen angel mga kakuya. Kaya mag-ingat po tayo palagi talaga mga kakuya, no? Kaya itong technique nila ng mga fallen angel na dalhin tayo sa kanilang kaharian, no? Walang iba kundi impyerno. Kaya huwag po tayo magpatukso, no, sa ganitong mga teknika ng mga fallen angel na ito, no? So ano pa, as akong consolation, no? Fallen angels don't increase in the number because they can reproduce themselves, no?
Meaning, kaya nga ang mga fallen angel talagang hindi na po sila naging, kaya nagdadala na nga sila ng mga tao. Kaya sila, kung ano yung number nila, yun na yun mga kakuya, no? Wala na pong ano nung, pero marami ito. Nag-excess itong mga ito, millions, ang alam ko millions talaga din itong mga ito, no? Kaya nga nagdadala na lang sila para may kasama sila doon sa impyerno para madala tayo nila, no? Kaya nga karamihan gusto nila magalit tayo sa Diyos. Kaya kung may paghihirap kayo mga kakuya, ito lang ang payo ko sa inyo, huwag tayong magalit sa Diyos. Ang paghihirap ng isang tao, gawin niyo yan ng blessing. At i-offer niyo yan sa Diyos as in maraming maibalik sa inang simbahan at marami ang ma-convert, no? Marami ang magbagong buhay dahil diyan sa kasalanan mo na ino-offer mo sa Diyos, no? Katulad ni Padre Pio na talaga yung stigmata niya, napakahirap yung mga kakuya. Ang lahat ng dinaranasan ng mga santo na paghihirap ay ino-offer po lahat yun sa Diyos, no? Kaya alam natin kung mga kuya, kapag nahirapan ka sa buhay mo ngayon, lahat yan i-offer mo. Kahit masakit nga lang ang ngipin mo, kailangan mo pa rin i-offer yan sa Diyos. Sa araw-araw nating pamumuhay mga kakuya, at gumagawa tayo ng trabaho, sa araw nahihirapan tayo, sa araw-araw natin, i-offer palagi natin yan sa Diyos. Tuwing pagising mo sa umaga, ay offer mo talaga yung buhay mo sa araw na ito, may paghihirap mo, kasayahan man, ay offer mo talaga yan. Huwag mo yung kaligtaan mga kakuya, kasi nga, ang lahat ng iyan ay blessing. So kung ganun yung mindset to kakuya, no? Talaga ang demonyo galit na galit dyan. No, kapag nahihirapan ka na tapos talagang patuloy ka pa rin nagpupuri sa Diyos, no? Kaya sinasabi ko kanina, kasama yan sa aking nasa logo ko, no? Pray, sufferings at disciple, no? Ampo, alagad, and ano pa? Ampo, alagad, and antos. Yan yung tatlo na yan mga kakuya na dapat natin araw-araw nating isipin na talagang ang demonyo dyan ay galit na galit talaga. Hindi makakatinag ang demonyo sa atin dyan. Kapag gamitin mong triple A na yan, antos, alagad, and no? Yan po yung tatlo na yan mga kakuya na talagang pinakadabis nating gamitin bilang tao, no? So ano pa? No? Dito, the fallen angels are not equal in the might to the good God who is the eternal, all-powerful, and all-knowing. No, not equal talaga. Kaya mga kakuya, huwag kayong matakot. Kasi ang demonyo, hindi talaga siya makapantay sa Diyos talaga. Not equal sila, no? Kasi nga ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam na natin yan mga kakuya. Kaya huwag tayong matakot kapag dumanas kayo ng mga demonic attack. Huwag kayong matakot talaga. Ang gagawin nyo, pray, no? Yan lang ano, pray, disciple, and sufferings, no? Yan ang tatlo na yan mga kakuya dapat nyo i-memorize, no? So, ano pa? Fallen angel are mere creative creature and no match for God, their creator and judge, no? No match talaga mga kakuya kasi nga ang Diyos ay siyang may likha ng lahat at siya ang maghuhusga at siya ang talaga siya ang magpasya kung saan tayo mapunta, no? So, mamaya i-discuss ko rin to kasi marami ang nadidinggoy dito na mga kaluluwa daw ay yan yung mga kaluluwa ng tao na buhay mali po. Mamaya i-discuss natin dito kung ano ang tama ng katuruan ng ating inang simbahan, no? So, ano pa? More importantly, there are still more pitfall angels and the fallen angels, no? No, mas marami pa rin ang mga pitfall na angels, no? No, ano yung mga most common of the name of the pitfall angels, no? Mga kakuya, una, Saint Michael. Pangalawa, Saint Gabriel. Ang ikatlo, Saint Raphael. Ano naman yung kuya, ang pang-apat, pang-lima na mga angel, no? So, huwag niyong isipin yung kuya, basura niyo na yun. Kasi sapagkat, ito yung teaching nating simbahan na dapat nating paniwalaan talaga, no? Kapag hindi tayo naniwala dito, ay talaga may tinatawag na talagang matiwalag tayo kapag hindi tayo maniwala sa teaching nating simbahan, no? So, the Catholic Church accept the three angels, no, name. So, according to the directory of the popular piety and the liturgy, the principles of guidelines, no? Ito yung mga Vatican City, December 20
2001. Sa number 217, anong sabi dito? The practice of the assigning names to the holy angels should be discouraged except in the cases of the Gabriel, Raphael, and Michael, whose names are contained in the Holy Scriptures, no? So dito, kumbaga naglabas na po ang talagang kumbaga sinilyuhan na, no? Talaga ito lang yung talagang paniwalaan natin kasi ito yung teaching talaga ng ating inang simbahan, no? Ayon po sa liturgy ng ating inang simbahan, mga kakuya. So dito, according to the Father Gabriel Amor, the Vatican exorcist, ito ang sabi niya, there are no good spirits, no, other than angels. There are no evil spirit other than demons, no. Ito yung tanong sa marami na ayon po sa CCC, the Catechism, the Catholic Church. Dapat mga kakuya, nagbabasa din po tayo ng CCC para may nagsabi, ano yung CCC kuya? Para hindi ka magsisisi, kapatid. Ang CCC, yun po ang teaching nating nandoon, ang aral nating inang simbahan, the Catechism of the Catholic Church, no? Bibili ka nun yan, marami po mabili niyan sa Shopee o sa Lazada o doon sa St. Paul Store, no? Sa mga SM, marami po yan mga kakuya, no? Dapat mayroon tayo niyan para po i-guide natin ang mga anak sa ating tahanan. Lalo na po ang tatay, may authority po talaga siya magturo sa kanyang mga anak, no? Ayon sa CCC, the particular judgment, ito na yung sinasabi ko kanina na maraming sinusundo na daw siya ng lula nila kapag namatay na, mga kakuya. Ito yung sagot ng ating Catechism of the Catholic Church, no? The particular judgment. Ito yung individual judgment, ha? Hindi pa yung pangkalahatan ng judgment. Ito yung sinasabing talagang yung second coming, no? Ito po individual judgment, yung namatay tayo ngayon, no? Talagang individual judgment, ito yung particular judgment, mga kakuya. Ito yung sabi dito sa ating CCC. Ito ang sabi, no? It is the judgment of the immediate retribution, which is one after death will receive from God in his immortal soul in accord with his faith and his works. This retribution consists in entrance into the happiness of heaven, or immediately or after an appropriate purification, no, purgatory, no, or entry into the eternal damnation of hell. Ito yung sinasabi ko mga kakuya, kapag namatay po tayo mga kakuya, no? Tatlo po ang pagpilian natin, langit, purgatory, or impyerno. So, dito, kapag namatay tayo, individual mga kakuya, ngayong araw nito, namatay tayo, automatic po yan, haharap po tayo sa Diyos, hindi tinatawag na particular judgment talaga. Nahatulan tayo talaga ng Diyos, no? Kung saan kahatulan ka, saan ka mapunta, kung katulad ng mga santo, no? Hatulan sila ay malangit talaga kasi wala nang iniiwan na nilang mga makamundong bagay. Kahit ang mga santo na mayayaman, iniwan nilang yaman at pinili nila maging alagad ni Kristo. Kaya nga maging dukha, no? Kaya nga talaga ang mga santo, walang santo na hindi nagdarasal, mga kakuya, no? So dapat lagi tayo dito yung talagang mindset natin bilang tao na talagang langit ang target natin, hindi yung iba-iba. Dapat langit, ito yung mindset natin dapat, no? Ang ikalawa naman, kung may kasalanan ka na kaunti na dapat mo pagbayaran, no? At namatay ka ngayon, hindi ka nakapaghingi ng kasalanan kung saan-saan. Ayan po ay mga venial sin, no? At talagang mapunta ka dito sa purgatory. Yan yung teaching nating inasimbahan, mga kuya. Dapat ito natin paniwalaan. So kung namuhay ka naman dito sa itong ikatlong baitang naman ito, namuhay ka na kriminal, mamatay at hindi ka talaga nagsisisi sa pamumuhay mo, at sa habang nabuhay ka pa, hindi ka pa nagsisisi. Ang ikalawa, at may nagtuturo na sa iyo na tunay na iglesia na itinayo ng Diyos, ang tinatawag dito ay ignorance, no? Dapat wag po tayo magpag-ignorance, mga kuya, sapagkat yan po ay actual grace na mayroong nagsasangyaw sa iyo na ito ang tamang aral, ito yung tama na dapat natin paniwalaan. Tapos
hindi mo siya, inisnap mo lang siya, hindi mo siya pinaniwalaan, no? Imbis na pag-aralan mo, ay yun ang ginamit yung pride na hindi ka na nakipagkumbaba, no? At malaking kasalanan po yun mga kakuya. Marami akong na-evangelize na talaga hanggang ngayon ay hindi nila inaccept yung katotohanan. Kaya delikado talaga mga kakuya kapag hindi talaga natin inaccept ang katotohanan. Kasi nga malaki ang kaparusahan talaga nito. So ang ikalawa naman, dito sa ignorance, ang innocent, ito yung mga innocent mga kuya, ipaliwanag ko lang, mga innocent na sa bundok, walang wifi, walang internet, walang chapel, no? At wala lahat. Walang nakarating ng ibanghilyo doon sa bundok na iyon, no? At kung namuhay sila na mabuting mamamayan, ay talaga ang Diyos naman talaga ay may siyang mag-judgment talaga. Mayroon siyang may pag-asa yun na maligtas talaga. No? Mga tinatawag doon ay mga inosente. Mga inosente sila, no? Walang nag-evangelize sa kanila doon kung ano yung dapat pasukan nila, hindi sila, wala lahat, no? Pero namuhay sila namumuhay sila na makadiyos. Kung taga-pundo ka man, walang evangelize, kung namuhay ka naman na mamamatay tao at hindi mo pinagsisihan iyan, no? Ay talagang may impyerno ka rin mga kakuya. Talagang may parusa na malaki yan. Katulad din dito, mas malaki itong kasalanan, itong innocent, itong ignorance. Kasi inisnap niya yung katotohanan at pinili niya yung hindi katotohanan. Kaya mga kakuya, delikado talaga kapag hindi natin ito ina-accept na itong ang katotohanan ay hindi natin ina-accept. Walang iba kundi ang Catholic Church lang talaga, no? Founded by Jesus Christ to may connection tayo sa mga apostol. Ito yung mga dapat natin subaybayan, dapat pasakupan, no? Kumbaga, no? What is considered to be mga dito na papasok na ano yung mga ligaw na kaluluwa, no? May sinundo na kaluluwa kapag namatay ka, ano yon? May nakita ka lang kaluluwa doon sa mga, lalo na po yung massacre, marami daw nagpakita ng mga kaluluwa. Sino yun mga yon? No? Nagpakita ng mga tikbalang, kapre, lahat na yung mga duwende. Mga kakuya, ito ang sagot na yan, no? Sila ay, dito, ulitin ko, sila ay, no? Sila ay mga, sabi ko kanina sa entrada pa lang, sila ay mga devil, evil spirit, demons, evil one. Lahat sila niyan ay pasok dito sa fallen angel. Sila ay mga fallen angel mga kuya. Wala silang, hindi totoo po yun na kaluluwa ng tao na pag-alagala. No? Sinabi ko na kanila sa Catechism of the Catholic Church na particular judgment na ang tao ay pag namatay ay may tatlo talagang papuntahan siya. No? Wala na, hindi na po yan makagala dito sa mundong ibaba. Purihan na lang kung ang Diyos ay nagbigay ng pahintulot katulad po ng mga may nagpahintulot din kaso lang sa mga santo na mga saint na yun, no? At nagpahintulot ng Diyos. Kung bihira na lang yung kuya, pero yun lang yun, no? Pero ang totoo niyan, wala talagang makaluluwa ng pag-alagala. Kaya nga, ang tinatawag doon ay particular judgment na hinatulan na sila, no? Kung saan sa mapunta, heaven, purgatory, at impyerno, no? Kaya muli, ako po ilubos ng pasalamat mga kakuya, nawa hindi po tayo magsawa sa ating talakayan, no? Spiritual warfare, demonic activity, no? Sa araw-araw nating lingguhan nating talakayan. So, talagang sisikapin ko na araw-araw tayo talagang mag-upload, no? Sa ating YouTube channel. At napakahirap talaga, wala tayong wifi na sa pagdasal yung mga kakuya na sana coming soon, no? Makaroon po tayo ng wifi at sa ating evangelization online, no? So muli, like and share at follow na rin niyo po ang aking YouTube channel, Jonathan TV Vlogs, at ang aking FB page, Jonathan FB page official, Jonathan TV Vlogs official, no? At sa aking TikTok, follow niyo na rin po ang aking TikTok, Jonathan TikTok official, no? At marami ko mga kakuya na matutunan talaga sa ating vlog. Sinusigurado ko po yun na marami tayong matutunan sa ating mga vlog, no? I-follow nyo at i-share na rin, no, mga kakuya, para po ma-updated po kayo sa araw-araw nating vlog at sa ating pag-upload ng ating mga video. Muli, ako po ilubos ng salamat sa iyo mga kakuya. Muli, manas ng kaligayan at nakapag-receive po nawa tayo sa araw na ito ng Body of Christ at sama-sama po tayo nanalangin sa linggong ito
at nagpasalamat at nanalangin sa Diyos, no? At sama-sama po tayong buong pamilya, nagpapasalamat sa Diyos. Muli, walang sawang pong sumuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa pagpalain nawa tayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.